Sa pagpapalit ng taon ay nagpatuloy ang ating storya. May mga importanteng nadagdag sa buhay natin. May pinagdiwang, may mga nakaalala at nadagdag, mayroon ding mga pagbabago na hindi natin kontrolado at maiiwasan. Pero ang sigurado, magpapatuloy tayo. Kaya for today's episode ay samahan ninyo ako at magkwentuhan tayo. Ang kwentuhan natin sa ngayong araw is about ang isang application na bumago ng buhay ko. Bumago ng perspektibo ko sa buhay na ang kadalasang priorities natin is yung ating career, pera, pero may mas malalim pa pala dapat doon. Ang dapat talaga na pinapriority natin is health. So ano ba yung app na bumago ng buhay ko? So maaaring iba sa inyo, baka alam na, pero yun yung app na Strava. Bakit? Kasi dito nakikita mo yung personal records mo, kung ilang araw na yung namimiss mo, ilang araw na yung nire-record mo. Hindi siya patulinan, kundi ito yung type ng medyo social media, pero it's all about fitness eh. It's all about how you take care of yourself. Kung dapat ka na bang mag-exercise ulit, gaano ka nakatagal na pahinga. Ito yung tipo ng status na kapag na-post mo is konti man yung mag-kudos or mag-like, ayos lang, kasi panalo ka pa rin dun. Meaning to say, that's how frequent you take care of yourself. And at the same time, syempre kapag healthy ka, kapag fit ka, mas marami kang time makapagtrabaho, makapagbigay ng time sa parents mo, sa loved ones mo, sa friends mo, kahit saan pa man, di ba? Kaysa yung magpaka-unhealthy ka, di ba? Mas lalo kang may stress, lalo na yung mayroong mga depression at anxiety dyan. Same as me. So yun, this app made me quit Facebook and I replaced Facebook with Strava. Bakit? Kasi ito yung ano eh, no offense, pero POV ko lang naman to, na nung mga times kasi na madalas ako napapascroll sa Facebook, yung dead scroll kung tawagin, at the same time yung mga nakikita ko sa mga idols natin, mga tinitingala nating vlogger, imbis na ma-inspire ako, dumating na sa puntong nade-depress ako, diba? Kasunod pa nun is yung comparison, which is mataas na pala or maganda na pala yung naging achievement ko. Imbis na matuwa ako, kakaroon ako ng anxiety, depression. Feeling ko lagi akong kulang, lagi akong failure. So with the help of Strava, and syempre sa faith din kay Lord, napabalik tayo sa fitness and nabawasan. Hindi naman nawala, may mga times pa rin na inaatake tayo ng depression at anxiety, but hindi na siya katulad ng dati. So yun, kung yun ang katulad kita na nararamdaman mo yun, try mo rin mag-unplug sa social media minsan and mag-focus sa sarili mo. Kaysa nadyan ka sa loob ng bahay, come out, di ba? Kung mahilig ka magbike ka, di ba?
Dito, even yung activity mo na walk or workout, stretch or yoga, or mahilig kang tumakbo, may mga activity na pwede mong i-record kay Strava. And at the same time, meron kang makikilala dito na mga katulad mo rin na meron kang makikilala na katulad mo rin na mga health enthusiast or fitness enthusiast na pwede kang makahingi ng advice. And kung meron kang budget, pwede kang mag-subscribe sa Strava. Hoy, wala akong commission dito Sinashare ko lang yung isa sa mga naging pagbabago sa buhay ko dahil dito sa app na to. And dahil dyan, dahil nagkaroon na rin tayo ng quiet season for almost half a year, ang dami kong na-realize at natutunan na tapos na tayo dun sa stage ng palakasan, pabilisan, pasikatan or what, kung ano man ang tawag nila. Tapos na tayo dun. Minsan nawala rin sa isip ko na nga pala no, si Fredo Doers nga pala tayo. We should be focusing more on doing, kasi doers nga di ba? Baka naiisip nyo or dun sa mga OG na nandyan pa dito sa channel ko, ano ba, magiging fitness channel na ba to? Not totally, but we're just gonna be focusing dun sa mga bagay na importante. We're still living in my car. Meron pa rin tayong motivationals kasi nadagdag na yan sa atin yung faith, hindi na mawawala sa atin yan. Fitness nadagdag. We're just gonna be focusing on those three main things kasi yan yung mga talagang kailangan natin sa buhay And on my realization, most of my contents, karamihan, is naging content ko dahil sa mga idol ko, dahil sa mga pinapanood ko. Karamihan naman ng mga vlogger makaka-relate We once, kahit yung mga sikat, di ba? They once followed their idol, mga kanilang inspirasyon. But gaya nga ng sabi ng isa sa mga unang ko nakilalang mga vlogger na nauna sa larangan na to, is mas maganda kung you pave your own, di ba? Fredo Doers has to be Fredo Doers, hindi dahil may nakita siya, may napapanood siya, may trending, di ba? Kundi dahil tayo to, ako to, di ba? And yun, isa rin na yan, nabanggit ko na yun na kaya nga siya YouTube, di ba? And we're a solid YouTuber. Kaya ayun, sa mga naging followers ko sa Facebook na nandito na, I'm sorry pero yung Facebook po natin, yung Facebook page po natin ay wala na. For the betterment of my mental health. Kasi para sa akin lang naman to. Natutoxican kasi ako sa Facebook. There's so many informations na hindi na natin alam kung ano yung totoo. Nagkukos na siya ng anxiety and depression sa atin. And nako-compromise na yung peace natin. And para sa atin, para sa akin, peace is napaka-expensive niyan para ma-compromise doon. So we're gonna be focusing dito sa YouTube channel natin, sa Instagram and sa TikTok. So yun lang, dami ko nang kinuwento. Pero didiretso ko pa rin to. I think nakaka-less than 3 kilometers na ako. Tatapusin natin to. Medyo maambo na rin pero rock and roll lang tayo. I'll see you next vlog mga doers. Peace out. Woo! Walang takas. Walang takas. At mukha. Tingnan mo nga naman. Woo! Woo! Ah!